Tuloy muna tayo dito sa ating fake news na title na Fake Rescue plus Fake Escape. Ang katumbas po niyan ay fake news. Alam mo ninyo, mainit pa rin pinag-uusapan bagamat tila sinisikil at tinatabunan yung issue doon sa nangyaring pangingidnap doon sa bata na sinalbahe nga po yung daliri, pinutol. Alam nyo na po ngayon yan kung ano yung tinutukoy ko. Marami yung naglabasan nung March 5, merong nailathala sa Manila Times na pahayagan, yung The Manila Times. Nabanggit doon, nakakuha ng kopya yung pahayagang The Manila Times ng sworn statement nung hepe ng AKG or the Anti-Kidnapping Group ng PNP na si Colonel Elmer Ragay, na napagbalitaan ko rin sa maraming kaibigan, mahusay na operatiba ito. At sa kanyang sworn statement, again according to the Manila Times report of March 5, 2025, ayon sa sworn statement ni Colonel Elmer Ragay, ay wala pong naganap na rescue. Bakit natin pinag-uusapan ito? Sapagkat wag po tayong magpapagaslight. Let's not allow the government to change the narrative to just suit them and their interest and their agenda. Pinalabas nila na ito'y produkto ng isang hot pursuit operation. Matatandaan nyo? Hot pursuit na matutumbok na raw kasi di umano yung mga kidnappers, kaya naobliga sila, napilitan sila, napuwersa silang bitawan yung batang kinidnap. Kaya nagtakbuhan, pero makatangi-tangi. Alam nung unang press release, 22 suspects, 22 kidnappers. And when was this? At sinabi nila hot pursuit, malapit na raw nilang matumbok, ilang linggo na ho ang nakakalipas. Kahit isa doon sa 22 na kanilang na-identify yung numero, 22 kidnappers. Hanggang ngayon, ni isa walang maipresenta. Hanggang ngayon, produkto daw kasi ng isang hot pursuit operation yung pagkaka-recover o rescue sa bata, ay kaya raw po napilitan bitawan ng mga kidnappers kasi masusukol na raw po yung 22 kidnappers. Hanggang ngayon wala. Yun pala is inilathala ng pahayagang The Manila Times, walang rescue naganap. At ang ito ay ayon sa sworn statement ng mismong hepe ng anti-kidnapping group ng PNP na si Colonel Elmer Ragay. Sinabi niya sa kanyang sworn statement doon sa report ng The Manila Times, walang nangyaring rescue at yung bata ay was dropped off by his captors. Sadyang binitawan, iniwan sa labas ng bahay at ito ay nakakabahala. Dahil bakit kinakailangang maglabas ng isang fake news ang PNP at ang DILG na nagkaroon ng rescue kung yung mismong hepe ng anti-kidnapping group ng PNP ang nagsasabing walang rescue. In fact, ito nakakatakot. Doon sa kanyang sworn statement na napabalita sa pahayagang The Manila Times noong March 5, 2025, meron siyang sinabi sa kanyang sworn statement na yung sekretaryo daw po ng DILG may have engaged a third-party negotiator. Hindi ko po sabi ito po yung sinasabi ng balitang ng pahayagang The Manila Times na ayon sa kanila ay nakakuha sila at may hawak silang sworn statement ng mismong direktor o hepe ng anti-kidnapping group. Pag-usapan nun natin ito dahil sinasabi nga ng gobyerno, labanan daw ang fake news. O dilabanan natin ngayon, pag-usapan natin itong fake rescue. Kung mismo yung hepe ng anti-kidnapping group na ang nagsasabing walang rescue naganap at tila mayroong third-party negotiation na naganap, di walang rescue. Saan galing yung sinasabing produkto ito ng hot pursuit operation na kung saan 22 suspects daw ang kumuha dito sa bata na kinidnap. Kung 22, alam mo yung dami nila, 22 at produkto ng hot pursuit operation, makaraan ng ilan? 2 linggo na, magdadalawang linggo, ni isang suspect, wala hong napapabalita,
walang identity, walang na-identify, walang nahuli. Akala ho ba natin, ang ibinalita sa atin, produkto ito ng hot pursuit operation, kaya binitawan yung bata. Huwag po nating isantabi ito sapagkat nakakagulantang ang balitang ito. Bukod sa may batang kinidnap, nagtutulak po ng peking balita. Yung mismong pambansang pulisya natin, di ba ang kanilang obligasyon ay to protect and to serve? Paano tayo po proteksyonan at sisilbihan kung hindi sila nagbabalita ng totoo? At ito nga po yung nailathala sa pahayagang The Manila Times dated March 5, 2025. Sa mga nagtatanong, ano naman po yung fake escape? Ito po yan. Nagpadala sa akin yung ilan sa mga volunteers ho natin. Meron hong isang post sa kanyang page, itong si Rudy Sim. Si Rudy Sim ho ay nag-post sa kanyang page, may CCTV at yung report ng Bureau of Immigration. Tungkol pati picture meron po siya rito. Ito po yung tungkol sa isang Koreano na wanted po sa Korea dahil bigla raw po itong nawala o nakatakas nung ito po ay pinayagang umihi ng kanyang mga bantay na miyembro ng Bureau of Immigration diyan sa Quezon City Hall of Justice nung ito'y may bista sa Office of the City Prosecutor. Subalit pinakita doon sa page ng Rudy Sim yung mga actual na video na taken sa labas po ng banggitin ko na, sa labas po ng isang men's club yan sa Quezon Avenue, kay Tanyag po ito. Ibinaba yung fugitive na Koreano sa South Korea. Hindi po siya tumakas dahil mula po doon sa Office of the City Prosecutor, magkakasama pa po, kasama yung mga tiwaling Bureau of Immigration officers or personnel. Ito ay sadyang binitawan o pinakawalan. So fake news na naman. Yung pinakalat ng ahensya ng gobyerno, yung Bureau of Immigration, sabi nila, ito ay nakatakas sa banyo nung ito ay umihi dyan sa Office of the City Prosecutor. Pero tingnan po ninyo, bisitahin po ninyo, hindi lang tayo marunong kung paano mag-direct sa Facebook page. Hanapin po nyo yung posting nung Rudy Sim. Sim as in S-I-M, Rudy Sim. Andun po, pati yung CCTV. Yung CCTV may date po yan March 4, 2025. Andun din po, nakalakip po doon yung report ng Bureau of Immigration. Hindi po lahat ng kawani ng Bureau of Immigration ay mga tiwali o korap. Pero dapat ma-single out itong nag-escort dito sa Koreanong pinalabas silang nakatakas. Ang pangalan po ng Koreano na nakatakas base sa report ay Na Ik-yon. N-A, Na Ik-yon. Ayan po. Korean national, ang date of birth, bata pa po ito. Pero ito raw po ay nakatakas sa Office of the City Prosecutor ng Quezon City habang nag-aantay ng kanyang bista. Subalit, meron pong expose yung Rudy Sim, ipinakita niya yung video, yung CCTV na nakuha po galing po sa CCTV po ng kalsada ito Kitang-kita, ibinaba doon sa men's club. Saunabat po yun, Saunabat dyan sa Quezon Avenue. Ibinaba yung fugitive na Koreano sa Saunabat kasama yung kanyang bantay na immigration personnel. Saunabat Saunabat. Pagkatapos sa City Prosecutor's Office ng Quezon City, nagtungo sa Saunabat yung suspect na Koreano kasama yung kanyang mga bantay na empleyado ng Bureau of Immigration. At pagkatapos po nun, makikita rin na mag-isa nang lumalabas doon sa gilid ng Saunabat yung Koreano at dali-daling tumawid ng kalsada at sumakay sa isang nag-iintay na puting van. Puting van at yun na, nawala na, tumakas na, hindi na makita. Ang sinabi, kaya fake news,
Ang sinabi ng report ng immigration, siya raw po ay nakatakas nung umihi sa banyo ng City Prosecutor's Office. Kung umihi siya't nakatakas, bakit kasama pa rin niya yung kanya mga bantay na immigration officials or personnel diyan sa gilid ng isang sauna bath sa Quezon Avenue? Ibinaba muna diyan sa sauna bath at maya-maya, dali-dali doon din sa gilid kung saan siya binaba, ay lumalabas na po yung fugitive na Koreano at tumawid ng kalsadang nagmamadali at sumakay doon sa nag-iintay na van. These two incidents, yung fake rescue at yung fake escape o yung peking pagtakas umano ng Koreano, ito po ay fake news. Ngayon, yung mga nag-gaslight po sa gobyerno, forcibly trying to change the narrative so that their administration will look good. Ito ang labanan ninyo. Kung talagang totoo kayo na ayaw nyo sa fake news, bakit hindi ninyo ituwid yung fake rescue doon sa batang kinidnap? At bukod pa riyan, kung totoong ayaw nyo ng fake news, ba't hindi ninyo labanan yung fake escape na ibinalita naman ng Bureau of Immigration? Bakit ninyo tinututukan lamang yung mga kritiko ninyo na nagbabalita lamang din nung mga nakikita nilang hindi maayos na polisiya at pamamaraan ng pamamalakad ng kasalukuyang administrasyon ni Bongbong Marcos? Yan ang labanan ninyo. Mga kababayan, wag po tayo magpag-gaslight. At ganun din yung aking mga panawagan ngayon sa ating mga kababayan dyan sa Bicol. Wag po ninyong kalilimutan, 200 inosenteng Pilipino namatay